Mas masaya pag parehong lalaki. Ako si Ben. Hindi ko akalaing hahantong kami ni Aljur sa isang relasyon at pagkakataon. Mas masaya, mas may thrill, nakaw na sandali, ngunit isang araw ay nagising akong magkababata kami ni Aljur simula elementary. Masaya, magkasundo kami. Magkapit-bahay lang kami. Kaya naman walang araw na di kami magkasama. Normal pa ang lahat simula elementary hanggang college. Wala pa akong nararamdaman kay Aljur. Okay kami, friends, pero dumating ang araw na magpapabago ng mundo ko. Pareho kaming nakapagtapos ng college, same teacher ang kurso namin. Maayos at talagang walang kasing saya ng pareho pa kaming school na pinasukan, secondary, high school. Meron akong nakilala, co-teacher ko lang din, si Sarah. Masaya at talagang magkasundo kami, pero pareho kaming kulang sa time. Kahit kasi weekend, marami pang tapusing work, school papers at lahat patungkol sa trabaho. Kahit nagdi-date kami ay busy sa kanya-kanyang phone. Walang selos na nangyayari kasi pareho namin naiintindihan ang kanya-kanyang trabaho. Ewan ko ba? Bakit okay lang sa akin ang ganong sistema? Kahit walang oras, okay lang. Si Aljur kasi ang mas madalas kong kasama kasi magkapit-bahay lang kami. Sabay sa work, teammate sa basketball, na halos gabi-gabi kami nagbabasketball kahit walang liga o kalaban. Aaminin ko, straight talaga ako. Walang bahid sa kilos ko ang pagiging gay. Pero yun ang akala ko. Meron pala talagang lalaking lalaki pero pwedeng ma-inlove sa kapwa lalaki. Walang nakakapansin kung ano. Kahit naman din si Aljur ay di ito nahalata. One time, nagbasketball kami. Na kaming dalawa lang. Nang magkabungguan kami, napaibabaw ako rito sa puntong yun. Tumigil ang mundo ko. Doon nagsimula. Kapwa magkadikit ang dibdib namin, rinig ko ang parehas na malakas na tibok ng puso dahil pareho din kaming hingal. Kaya ganun kalakas ang heartbeat. Pero yung tibok ng puso ay rinig na rinig ko. Nakakabingi. Minsan di pa ito nangyari sa akin kay Sarah. Pasado 12:00 na ng gabi ng mga oras na yun. Kaya halos wala ng tao. Tanging street light lang ang natitirang ilaw dahil pagka 10:00, pinapatay na ang mismong ilaw sa court. Ilang segundo lang naman iyon, pero para sa akin ay halos oras ang huminto para sa pagkakataon na yon. Parang pakiramdam ko ay isa akong babae na kilig na kilig. Agad naman kaming tumayo at nagsorry naman agad si Aljur. Sabi niya, di niya sadya. Bahagya pa itong nagpa-shoot ng isang round sa ring. Nakatayo lang ako, nakatingin. Agad naman itong nagpaalam at sabi uuwi na. Medyo naibahan ako at napaisip, napansin kaya niya? Nahalata niya kayang kinilig ako? Agad na rin akong umuwi. Sa bintana ng bahay nito ay tanaw ko na bagong ligo. Nakatapis ng towel habang nagpi-play ng music. Kakaiba na ang feelings ko noon na para bang dalaga akong nakadungaw sa bintana. Lumipas ang araw, binaliwala ko lang ang nangyari at pakiramdam ko, isip-isip ko, baka normal lang yung naramdaman ko. Ngunit, nang muling magkasama kami ni Sarah, ay doon ko napagtanto na mas enjoy at masaya ako kay Aljur. Doon ko na-realize ang tunay na pagkatao ko. Walang nangyayari na kakaiba sa amin ni Sarah. Isa din itong babaeng relihiyosa at kung talagang iisipin mo ay material wife. Pero ngayon, ramdam kong di na ako masaya. Mas naiinggit na ako kay Sarah dahil sana babae rin ako. Sana maranasan ko rin kung paano mabuhay bilang babae. Ilang araw nang di nagpaparamdam sa akin si Aljur. Di na ako nito niyayaya. Ito kasi ang unang nag-aaya mag-basketball o kahit sa gala pag weekend. Umabot na ng buwan, mailap ito sa akin.
Gusto ko sanang magtanong rito kung ano ang problema, pero ayoko dahil baka kung ano ang marinig ko sa kanya. One time, habang nasa balcony ako, ay tinawag ako ng nanay ni Aljur. Meron daw kaunting salo-salo. Hindi nito sinabi kung para saan pero pumunta naman ako. Invited naman ako eh. Di ko alam kung anong reaksyon ang mangyayari sa mukha ko. Pero halos di ko kinaya. Si Aljur. Merong kakandong sa hita nito na babae. Isang babae na talagang maganda at mistisa. Merong ka palang jowa tola. Di mo man lang sinabi. Sambit ko rito. Humingi lang ito ng pasensya at sinabing nung nakaraang month niya lang daw ito nakilala sa dating apps. Si Samantha. Taglish ito magsalita pero okay lang dahil major in English naman ako. Wala akong binatbat rito dahil bukod sa pang-magazine ng ganda nito ay may matres pa. Yun na ata ang pinakamasakit sa lahat. Ang masakta ng sobra. Ang makita ang mahal mo na merong iba. Pero napaka-komplikado. Hindi dahil mag-best friend kami, dahil mas malala pa ay mag-utol kami. Minsan, nang inaya ulit ako ni Aljur mag-basketball, ay kasama na nito ang GF na para bang merong sariling cheerleader. Yung dati na kami lang simula bata, ngayon may sapaw na sakin. May bago na. Wala naman akong dapat ikaselos pero paano? Nabulgar ko na sa sarili ko na pusong mamon ako. Di ko rin gets si Aljur kung bakit sa lahat nilang lakad ikasama pa ako. Kahit date nito at saktong lagi namang weekend kasi dun lang kami available. Tol, sama ka sa hiking. Hiking tayo. Treat namin ni Samantha. Sama mo na rin si Sarah. Sige tol, sagot ko rito. Sa isip-isip ko, papayag ako dahil libre naman. Makakasama ko pa si Aljur. At okay na rin na kasama si Sarah. Pantakip ko pag nasaktan ako sa harutan ni Aljur at Samantha. Naging masaya naman ang hiking namin sa loob ng 2 araw. Kahit pa paano, dahil kasama ko si Sarah, ay medyo nababawasan ng sakit sa dibdib ko. Pagkaraan ng ilang araw ay chinat ako ni Aljur. Hiking daw ulit, mas mataas kaso di raw makakasama si Samantha dahil bumalik na ito ng US. Kami na lang raw. Nagtaka lang ako dahil sa puntong ito, hindi niya binanggit si Sarah na isama. Kumbaga, kaming dalawa lang. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko na masaya, yun na ata ang pinakawalang kasing saya. Sa pag-hiking naming iyon, marami kaming napag-usapan ni Aljur patungkol sa pagkakaibigan namin. Hanggang sa lumalim ang usapan namin. Inamin nito ang feeling sa akin sa basketball court nang magkabangga kami ng dibdib ay naramdaman niya daw na iba. Kaya naman naghanap ito ng kadate sa dating app para kahit papaano maibsan ang pagkalito niya. Dumating na ang gabi, halos kakaunti lang ang hikers dahil nga napakataas nitong inakyat namin. Hindi rin season ng pag-hike sa bundok dahil pangit noon ang klima ng panahon. Imbis na tig-iisang tent ang gamitin namin, mas pinili ni Aljur na isang tent lang. Na-miss niya raw nung bata pa kami na nakikitulog pa sa bahay. Tahimik lang kami, walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang init ng kanya-kanya naming katawan. At tikabo. Hanggang sa merong nangyari. Unang experience ko ito at siya ang nakauna. Parehas kami nagmukbang ng inihaw na hotdog. Juicy talaga ito. Sabay kami natapos. Laking gulat ko na lang nang nilunok niya ang gatas na timpla ko. Simot ito, walang tira. Samantala, ginaya ko rin ito dahil sa thrill, kakaiba sa pakiramdam. Hanggang umaga, 3 beses kami nag-food trip na para bang newlywed. Masaya sana, kaso nga lang, alam niyo na, walang kasing sakit. Yung, talagang parang winasak ng tsunami. Malaki rin kasi ang inihaw niyang hotdog, kaya di ito nagkasya sa lalagyan. Wala akong pagsisisi sa nangyaring iyon.
Parang pakiramdam ko na buhay ako na lantang gulay. Dahil pareho kaming karespeto at parehong active sa social media na merong kanya-kanyang girlfriend, halos walang nakalata sa nakatagong relasyon namin ni Aljur. Walang araw na walang ganap sa amin ni Aljur. Dumating na rin sa puntong kumuha kami ng apartment malapit sa school. Parehas kaming nakatira rito. 30 minutes din kasi ang layo ng bahay namin sa school at ito na rin ang way para magkasama kami. Di naman obvious ang relasyon namin dahil open si Samantha at Sarah pumunta doon. Kaya gabi-gabi kami nag-e-exercise session ni Aljur. Dumating na rin yung time na parang maluwag na yung singsing ko. Pero aaminin ko, sanay na ito. Ang napansin ko lang sa kanya ay mas straight ito kaysa sa akin. Ako talaga ang pinaka. Alam niyo na. Kung sa pormahan naman ang usapan, parehas kaming maganda pumorma. Panglalaki talaga. Kahit pabango pang lalaki, decoration sa bahay pang lalaki, walang bakas. Ayaw din kasi naming may makaalam. Perpekto na para sa akin ang lahat ng sabihin sa akin ni Aljur na nag-propose na siya kay Samantha. Oo, nagalit ako dahil feeling ko may relasyon kami pero walang level. Kinompronta ko ito kung bakit wala man lang itong abiso na magpo-propose siya kay Samantha. Ang tanging nasagot niya lang, alam ko namang hahadlang ka. Plano nilang magpakasal sa US at plano niya na ring lumipat doon na magtrabaho. Pareho din kaming English major, kaya walang problema ang language. Sa pagkakataon na yon, parang bumagsak ang mundo ko. Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya, pero ni isang drawing man lang ng future ay wala ako. Bumalik na ulit ako sa bahay. Walang nakaalam ng pangyayari. Ngayon pinag-iisipan ko kung magpo-propose na din ba ako kay Sarah, lalo na at wife material ito. Ang kaso, mas mahal ko si Aljur. Gusto ko sanang gawin ito para makaganti kay Aljur sa ginawa niya. Ngayon, paano kaya ang gagawin ko? Sana masagot.